Gandang buhay mga kabayan and welcome sa channel nating Buhay Pinoy sa Abroad. Kapag nasa Amerika ka na, nasa Canada or nasa United Kingdom o kahit saan pang bahagi ng mundo na bago sa'yo, overwhelming kahit yung grocery shopping lang. Kasi malalaki ang mga grocery stores, parang ang mura-mura, ang dami-daming variety na pagpipilian. Pero, since gusto nating makatipid, gusto nating ma-preserve pa rin yung pera natin na hindi masyadong nadadamage ng grocery shopping. Ito yung mga tips na pwede nyong gamitin para sa grocery shopping nyo sa North America, particularly sa United States. Number 1, plan your meals and make a grocery list. Yun. So, para maiwasan natin yung tinatawag na impulse buying o impulse purchases, we have to plan our meal for the week and we have to create a list of exactly what we need. For example, ano lang mga kakainin natin? Basic sa ating mga Pilipino, bigas, di ba? Kanin, hindi mawala-wala yung kanin eh. Siguro itlog, some fruits, oil, kasi mahilig din tayong maggisa-gisa, magprito-prito. So, yun. Importante yun. So, yun yung mga priority sa lista natin. This list will help you stick to your budget and avoid overspending. Number 2, shop with a full stomach. Siguro narinig nyo na itong tip na to, na bago tayo pumunta sa grocery, kumain muna tayo. Kasi, ang psychology daw dyan is, when you are hungry, it can lead to impulse purchases of unhealthy and expensive snacks. Gutom ka na, kumakalam na ang sikmura mo eh. Nagsisignal na yung sikmura mo sa brain nerves mo na, hala, kumuha na tayo, mag-pick up na tayo ng mga bagay na masarap kainin, matatamis, kahit mga unhealthy pa yan, nagsasuggest na yung brain natin na kunin na yan dahil gutom na. Diba? So, in order to deal with that, shop with a full stomach. And number 3, stick to your list. Once you have your grocery list, resist the temptation to add extra items to your cart. Hindi yung tipong, kukunin ko to kasi maganda. Kukunin ko to kasi mukhang cute ito sa kitchen. Mukhang makakain namin to. Yung dapat na 5 lang ang bibilhin ko, ginawa ko ng 1 dosena. So, kapag ganyan ang attitude natin, nawala na yung virtud ng lista natin, di ba? So, number 4, shop the sales and buy in bulk when it makes sense to you. So, many grocery stores have weekly sales and flyers. Dito sa US, makikita mo yung mga flyers na yon, mga parang magazine na yon, bago ka pa pumasok sa main entrance ng grocery store. You can also access it through their website online. So, bago ka pa pumunta ng grocery store, may access ka na dun sa mga deals nila na yon. Sa panahon ngayon din, kung patron ka ng isang grocery store, malamang nag-download ka na ng kanilang app. At dun sa app na yon, naglalabas na yung mga deals, mga seasonal discounts nila. So, plan your meal around the sale items and consider buying in bulk if you have the space to store extra and it's something you'll use before it expires. So, kung interesado lang tayo dun sa bulk shopping na yun. Otherwise, tingin tayo dun sa mga clearance, sa mga sale, yun yung malaki ang maibibigay sa atin na savings. Number 5, consider generic or store brand products. Hindi naman nangahulugan na yung olive oil natin is directly imported from Italy. O yung pinakamagaling, pinakamasarap, pinakamapait na olive oil sa buong mundo. So sometimes generic and store brand products are usually just as good as the name brand but cost significantly less. Ang tawag po yan ay white label. Kung minsan, mass-produced yan by the same popular company na nag-produce ng product line na yan. For example, mga oils. For example, mga butter o mga milk. Hinahire lang sila privately ng mga grocery stores para mag-produce ng white label at ilagay yung kanilang logo.
So makikita nyo na na may kanya-kanyang logo. I-discuss ko tong mga private labels na to sa mga susunod na episode na tututukan ko ang bawat isang grocery store kasi marami pa akong ibibigay sa inyo ng mga tips tungkol dyan para makatipid tayo. Number 6, buy frozen fruits and vegetables. Kahit mga health specialists, naniniwala sila, nire-recommend nila yung mga frozen fruits and vegetables because they are as good as fresh fruits and vegetables. Yung fresh kasi, usually mahal yun. Pero, yung mga frozen, same quality, nilagay na nga lang sa bags. Kaya kung gusto mo ng combination of strawberry and raspberry or blueberry, tingnan mo yung mga frozen bags ng mga fruits and vegetables kasi diyan ka makakahanap talaga ng malaking savings. Number 7, cook at home more often. So eating out can be expensive. From time to time, okay lang din naman na lumabas, mag-eat out kasama ang pamilya, kasama ang mga kaibigan, pero eating at home allows you to control the ingredients and portion sizes, which can save you money in the long run. Ako, meron akong vertigo. Ang vertigo ko is triggered by betchin, by monosodium glutamate o yung MSG. So, kaya ako, ingat na ingat akong kumain sa labas, lalo na kung alam ko na ang restaurant na yan ay mahilig gumamit ng MSG. In that case, delikado ang health mo, di ba? So, dun din po sa may mga other health conditions such as hypertension, kung minsan yung alat hindi mo ma-control, di ba? Dahil na yun, provide na yun sa'yo. Somehow, wala naman silang pakialam kung napakaalat ba ng produkto nila. Ang importante, na-serve nila yun sa'yo. Pero kung at home cooking ka, makokontrol mo kung ano yung intake mo. Sugar intake, sodium intake, and so on. Number 8, take advantage of loyalty programs and coupons. So many grocery stores offer loyalty programs that give you points or cashback on your purchases. And there are also many coupons available online and in grocery store flyers. Dito sa Amerika, tuwing linggo, may certain magazines, not magazines, but newspapers na Sunday edition na nagpo-provide ng bulto talaga na mga coupon. So kung masigasig ka, hahanapin mo yung mga bulto na yun ng coupons and in a snap, makakahanap ka talaga ng napakalalaking savings. In the past, maraming mga Amerikano ang yumaman sa couponing. Grabe, extreme ang couponing nila dati. Halos cents na lang ang nagagastos nila, and yet isang buong bahay nila punong-puno na ng mga produkto. I'm not exaggerating. That was during the time na usong-uso ang extreme couponing. Kaya lang ngayon, ni-regulate na ng mga manufacturers ang coupon system nila. Pero makakakita ka pa rin ng maraming coupons. Number 9, compare prices per unit. So don't be fooled by the size of the package. Always compare the price per unit. Price per ounce, price per pound, because it is from there na makakakuha ka ng big deal talaga. Number 10, reduce food waste. So plan your meal carefully, but only what you need, and store food properly to avoid spoilage. Di ba? May mga gulay na binili mo, talaga, kasagsagan na talaga ng pagiging gulay nila. Tapos bukas sa makalawa, sila, medyo malalanta na. So, yun yung mga klase ng items na kung bibili natin, sana in moderation, regulated, para konti lang ang spoilage, para konti lang ang itatapon natin. And this will help you save money on groceries in the long run. Sana may mga nakuha kayong tip dito sa episode natin ngayon tungkol sa pag-save ng grocery shopping during grocery shopping in the United States. Maraming salamat.